Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaginapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang pag-congratulate at pagiging proud ng Eat Bulaga dito po kay Yunyil Kim bilang graduate nga po ng BS Mechanical Engineering dito po sa De La Salle University, Manila. Kahapon, binandera lang naman po ng Eat Bulaga ang mga picture ni Yunyil Kim, kuha po yan sa graduation. Ayon nga dito, congratulations Yul, BS Mechanical Engineering graduate, DLSU, Manila. At hindi lang yan mga kadabarkads, maging ang anak po ni Wally Viola, binati din po ng Eat Bulaga with matching picture ni Wally kasama po ang kanyang anak at ang kanyang dating asawa. Ayon nga dito, congratulations on your first solo flight, Pau. Proud dad moment. So imagine, nakapagpatapos na po si Wally Viola ng isang piloto sa kanyang pagsusumikap at pagiging host ng programang Eat Bulaga. Kaya naman, congratulations kay Wally at sa kanyang anak. Samantalang, another blessings na naman ang dumating dito po kay Karen Ice na kung saan pakatapos nga po ng kanyang single na Tibok Heto na ba yun? Eto't may panibago na naman po siyang music na gagawin mula yan sa Polyeast Records. Sobrang naging mabenta at naging successful po kasi yung first ever single ni Karen, kaya naman hindi malabong masundan ito ng pangalawa, pangatlo, at marami pang iba. Kaya naman, congratulations, Karen. Samantalang congratulations din sa isa sa mga singing queens natin na nakuha po ang isang endorsement para po yan sa Santi Barley. Yes mga kadabarkads, another endorsement na naman ito for SQ Ann Ferrer. Ayun nga dito, from hitting the high notes to hitting her health goals, our favorite singing queen, Ann Ferrer, is officially part of the Santi Barley family. Whether she's on the Eat Bulaga TV stage or TBJ stage, or in out-of-town gigs and TV or radio guesting, Ann relies on the natural power of Santi Barley to keep her immunity strong and her energy high. Are you ready to start your own wellness journey like SQ Ann? Order your Santi Barley today. So, nalaman natin na pumirma na siya ng kontrata dito. Officially part na po siya ng Santi Barley family. Kaya congratulations, Ann Ferrer. Samantalang inireveal naman po ni Ramon RJ Jacinto ang naging ganap ni Jerome Ibardome dito po sa Batangas. Ayon nga po sa kanya, RJ Jerome Ibardome perform an impromptu duet of Can't Help Falling in Love during the 50th wedding anniversary of Gab and Mabel Pagulayan, and added bonus was that they were joined by Mr. Gap as he serenaded his wife. RJ uses RJ Busker Star guitar, which has a built-in microphone, so he can freely walk around while singing. So naimbitan pala mga kadabarkad si Jerome, si Mr. RJ Jacinto sa 50th wedding anniversary dito po sa Batangas. And nakita nga natin na talaga namang very successful ng kanilang naging performance doon dahil lahat po ng nasa venue talaga namang nag-enjoy. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, kamustahin naman natin ang kanyang upcoming concert by April 9. Sabi nga po ng kanyang producer, solid talaga ang Jeromantics. 3 seats left sa premium, 3 na lang. Available pa ang VIP at Gen Ad, unahan po sa nice spot. So ayan po mga kadabarkads, konti na lang yung mga natitirang tickets, kaya naman hanggat may time kayo, sana po makahabol po kayo para sumuporta kay Jerome Ibardome. Samantalang congratulations naman sa apat na clones natin na magkakaroon po ng live Canada Tour for 2026. Yes mga kadabarkads,
magtutour sila sa Canada para po sa isang pasabog na concert. Ayon nga po dito sa announcement, get ready for a show-stopping music concert featuring the phenomenal finalists from the Clones, ka Voice of the Stars of Itbulaga in the Philippines, bring iconic voices and legendary hits to the Canadian stage. Meet the powerhouse lineup. Andyan si Jazara, Kevin Trakenya, Audrey Malaiva, the sensational clone of Maria Carey, and Stephen JC, the powerhouse clone of Freddie Mercury of the legendary band Queen. Ayon nga dito, more surprises to come. Stay tuned. Experience the magic, nostalgia, and world-class talent in an unforgettable concert coming in August 2026. So dito po yan sa Canada, Edmonton, Calgary, Toronto, and Vancouver, July, August 2026. And for a partnership or inquiries, pwede po kayong mag-email dyan mga Kadaberkads. Kaya congratulations sa 4 na clones natin na talaga namang magpapayanig sa Canada by July and August 2026. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon. Meron kasi tayong nadaanan mga Kadaberkads na post na kung saan kinakalat po at sinasamantala ang pagkawala ni Boss Joey De Leon sa Itbulaga para gawan po ng mga issue na wala naman pong katotohanan. Ayon dito sa isang post, tragic twist, Joey De Leon hospitalized after fiery clash with Atasha Mulak, the startling details behind the confrontation that shocked everyone. Simple misunderstanding or dark secret revealed. Grabe, wala pong katotohanan yan mga Kadaverkads. Ang dami pong fake news na nagsisilabasan ngayon sa mundo ng Facebook mga Kadaverkads. Yes po, kinakalat na hospital daw si Boss Joey De Leon. Wala pong katotohanan yan dahil naka-vacation lamang si Boss Joey at babalik na po siya sa mga susunod na araw sa live episode po ng Itbulaga. Nagpapahinga lang siya mga Kadaberkads. Tapos may nagkakalat na hospital daw si Boss Joey, gawa ni Atasha Mulak. Hindi po yan totoo. At meron pa nga tayong nabasa dito na maging si Jimmy Santos mga Kadaberkads, pinalalabas na patay na. Grabe talaga yung mga gumagawa ng fake news, no? Sabi nga dito ng mga nag-comment, Diyos ko po, may pinatay na naman itong mga taga-upload na walang magawa. Dati si Chris Aquino na buhay pa hanggang ngayon. Alam nyo ba mga Kadaberkads, yung mga ginagawan po ng mga ganitong issue, sila yung mga taong masahaba pa po ang buhay. At mauuna pa nga itong mga nag-issue at nagkakalat na namatay na daw. Medyo marimar mga Kadaberkads. Hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa nila. And I'm sure, pag nakarating po ito kay Jimmy Santos or kay Boss Joey De Leon, siguradong magagalit at taalma sila sa balitang kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.